balita ngayong tanghali. Anibersaryo ng kabayanihan ng SAF 44 na nasawi sa Mama Sapano Encounter, ginugunita ngayong araw. Piston at manibela itinuturing na tagumpay ang iginawad na extension sa PUB franchise consolidation. Mga senador hinihikayat ni Albay Congressman Joey Salceda na pakinggan ang tinig ng publiko kaugnay ng charter change. Philippine Charity Sweepstakes Office umalang sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Ahensya, nilinaw na hindi maaaring manipulahin ang resulta ng loto. 3 patay, 26 sugatan sa banggaan ng bus at pampasaherong jeep sa Dinalupihan, Bataan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 25, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ginugunita ngayong araw ang kabayanihan ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa madugong Mama Sapano Encounter. 9 na taon na ang nakakaraan. Kaugnay nito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang event sa Cavite bilang pagpupugay sa kabayanihan ng tinaguriang SAF 44. Mula sa Silang Cavite, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa komemorasyon ng kabayanihan ng SAF 44? Yes, Ella, dapat lamang naalalahanin at kilalanin ang ipinakitang sakripisyo at kabayanihan ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force o SAF 44 na nasawi sa mga sa noong January 25, 2015. Ito ang naging sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang pangunahan ngayong umaga ang pag-alala sa kabayanihan ng SAF 44. Ayon kay Pangulong Marcos, may matututunan sa ipinakitang katapangan ng SAF troopers. The lessons such as to put nation before self, to display courage under fire, to resolve to forge ahead, to never give up. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people. We would be devaluing their valor if we cede our territory to those who would trespass upon it. Although fighting machines they were not apostles of permanent war. They were warriors for peace who wanted to see the day when swords were pounded into plowshares. Ayon pa kay Pangulong Marcos, walang anumang salita na maaaring makahilom sa sakit na nararamdaman ng mga pamilyang iniwan ng SAF 44. Sa huli ang mensahe ng Pangulo, huwag pabayaan ang kapayapaan na kanilang itinaglaban. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Mananatiling inspirasyon sa mga pulis at mga Pilipino ang matinding pagsasakripisyo na ginawa ng SAF 44. Ayon kay SAF Director Police Major General Bernard Banac, nagbuwis ng buhay ang 44 na SAF Commando para sa kaligtasan ng bansa mula sa banta ng mga terorista. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung mensahe ng General ng Special Action Force sa paggunita nitong kabayanihan ng SAF 44? Magandang tanghali sa iyo agad, tapat na serbisyo, pagkakaisa at patuloy na pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan ng bansa. Ito nga naging mensahe ni Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF Director, Police Major General Bernard Banac sa pag-alala sa 9 na taong kabayanihan ng SAF 44. Aniya walang kapantay ang ginawang sakripisyo at kabayanihan ng 44 na miyembro ng Special Action Force o SAF na nagbuwis ng kanilang buhay upang mapalaya ang bansa mula sa banta ng terorismo. Ayon kay General Banac, mananatiling inspirasyon ang ginawang ito ng SAF 44 sa mga Pilipino na maipapasa sa mga susunod pang henerasyon. Nagpasalamat din si General Banac kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa patuloy nitong pagkilala at suporta sa hanay ng pambansang pulisya sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr.
Inalala din aga ng iba't ibang police regional offices ang kabayanihan ng SAF 44. Nakapost sa kanilang FB page ang larawan ng 44 o ng 44 na SAF Commando na namatay sa operasyong tinawag na Oplan Exodus. Ang Oplan Exodus ay layong hulihin ang international terrorist at bomb expert na si Zulkifli Benhir alias Marwan sa Tukan na Lipaw, Mama, Sapano, Maguindanao. Nagtagumpay ang SAF at napatay si Marwan. Subalit tinambangan ang mga ito ng local terrorists bago pa sila nakaalis sa lugar. 44 na elite force ng PNP ang nagbuwis ng buhay. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tila di nababahala si Speaker Martin Romualdez sa posisyon ng Senado kaugnay ng People's Initiative para sa Charter Change o CHACHA. Samantala, naabot na ang 12% ng mga kinakailangang pirma para sa People's Initiative campaign ayon kay Albay Representative Joey Salceda. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Tila hindi nababahala si Speaker Martin Romualdez sa tila panlalamig ng Senado kaugnay ng pagsusulong ng Charter Change. Umaasa pa rin ang liderato ng Kamara na magkakaisa ang dalawang kapulungan ng Kongreso upang maamyendahan ang saligang batas sa ikalalago pa ng ekonomiya ng Pilipinas. Tugon ito ng Speaker nang tanungin matapos tutulan ng Senado ang People's Initiative para sa CHACHA. Naiulat din na dahil sa inisyatibo, maraming senador ang hindi na interesadong suportahan ang resolution of both houses number 6. That is also the right, di ba? Sa kanila naman din yan kung anong sasabihin, di ba? That is the freedom of expression. I respect always the opinion of others. I may not necessarily agree. I'm ready to work with them hand in hand. As I said, we are ready to embrace the resolution of both houses, and I'm already telling everyone here that this is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity, because that has always been the message of the President. Inihayag naman ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na naabot na ng mga nagsusulong ng People's Initiative o PI ang 12% na mga kinakailangang pirma sa buong bansa kaugnay ng isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Philippine Constitution. Gayun din ang 3% na kailangang pirma sa bawat distrito. We have already reached the mandate of the people. So the Constitution should operate as provided. Anya, susunod na rin ang paghahain ng petisyon at kinakailangang i-validate ng COMELEC ang mga isinumiting lagda. Sa kabila naman ito ng pinirmahang manifesto ng mga senador na tumututol sa panukalang People's Initiative at magkasamang pagboto ng Senado at Kamara sa pag-amyenda sa saligang batas. May tugon naman ang mambabatas sa mga aligasyon laban sa People's Initiative campaign. Mandali naman po talagang mag-name calling, di ba? Pero yung 12.1% of the population that signed on, I think masyado naman mababaw tingin mo sa mga taong ganun. Hindi mo basta-basta mapapapirma yun. Samantala, naniniwala naman si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na naging dahilan ng pagtatalo ng Kamara at Senado ang usapin ng Charter Change o CHACHA. Ang Korte Suprema rin anya ang dapat magresolba sa usapin kung dapat bang pagbotohan jointly o separately ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pag-amyenda sa saligang batas. Giit nito, dapat mamagitan na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang makahanap ng solusyon at nang mapagtuunan na ng pansin ng Executive at Legislative Departments ang krisis sa ekonomiya, food security, inflation at iba pang suliraning kinakaharap ng bansa. Binigyang diin naman itong hindi dapat sisihin ang 1987 Constitution sa mga krisis na nararanasan ng bansa kundi ang mga palpak na pulisiya, tagilid na pagpapatupad ng batas, katiwalian at iba pa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Plano ng Senado na questionin sa Korte Suprema ang pagtanggap ng Commission on Elections o COMELEC ng signature forms para sa People's Initiative para sa charter change. Samantala, nangangamba naman ang ilang mambabatas na baka mauwi sa krisis kapag hindi nagkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa issue ng Chacha. Narito ang report ni Harleen Delgado. Hinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang liderato ng Senado na maghain ng petisyon sa Korte Suprema kontra sa pagtanggap ng signature forms ng Commission on Elections o COMELEC para sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Anya, ito'y para mahinto ang pagtanggap ng COMELEC ng mga pirma sa gitna ng kontrobersiya sa likod ng isinusulong ngayong People's Initiative na ang layon ay magkasamang boboto ang Senado at Kamara sa pag-amyenda ng konstitusyon. What is your business receiving all these papers with signatures? At sinasabi nila, they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? On a law already characterized by the Supreme Court as insufficient to support a people's initiative. Nangangamba naman ang ilang senador na baka mauwi sa krisis ang issue sa Chacha kapag hindi nagkasundo ang Senado at Kamara. Patuloy pa rin kasi nila ang pagsulong sa People's Initiative sa Kamara kahit na naghain na ng resolusyon ng Senado na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng konstitusyon. At ang kinakatukutan ko sa isang political crisis, walang batas ang ma-approve. Baka yung budget hindi rin ma-approve dahil nagbabangayan eh. No? At pag yan ang nangyari, maraming serbisyo ang masasakripisyo. Mahalaga rin na ang Pangulo natin gamitin niya yung kanyang boses para maiwasan itong potential political crisis. If both houses do not agree and we have a constitutional crisis, talaga magkakaroon tayo ng ano rito, ng deadlock. No? Baka wala mapas na bills, it will definitely affect the process of lawmaking. Both houses have to honor what has been agreed upon. Nangangamba rin ng mga senador sa posibleng no election scenario sa 2025 o 2028 kapag tuluyang mawalan ng boses ang Senado sa pag-amyenda ng saligang batas. Umaasa ngayon ang ilang senador na susunod ang Kamara sa kasunduan. Panawagan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Kamara. Huwag niyo kaming saksakin sa likod. Wrong move kayo eh. Nung una niyong pasok, yung amendment ninyo is kakapunin niyo kaagad na Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang mga senador na pakinggan ang tinig ng publiko kaugnay ng charter change o Chacha. Dagdag pa ng mambabatas, walang dapat na ikatakot ang mga senador dahil dadaan pa naman sa validation ang mga pirma sa petisyon at maging sa plebisito. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang posisyon ng mga mambabatas sa Kamara kaugnay sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na yung economic provisions muna ng saligang batas ang dapat pagtuunan ng pansin at hindi muna ang political aspect ng konstitusyon? Ella, welcome sa liderato ng Kamara yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na unahin munang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ito nga ang prioridad ng mga mambabatas na harapin. Kaya naman hinikayat ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang mga senador na pakinggan ang tinig ng publiko. Anya, sa mga Pilipino naman dapat makinig at hindi lang sa 24 na tao kaugnay ng pag-amyenda ng saligang batas. Tugon ito ng mambabatas sa manifesto o pagtutol ng mga senador sa People's Initiative Campaign kaugnay ng isinusulong na charter change. Dagdag pa nito, walang dapat ikatakot sa kampanya dahil dadaan pa naman sa validation ng Commission on Elections o COMELEC ang mga pirma. At sa isasagawang plebisito, malakian niya o malayaan niyang makapangangampanya ang mga tututol sa petisyon na magkasama o magkasanib na pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Target ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na makumpleto ang bilang ng lagda na kinakailangan para sa kanilang isinusulong na People's Initiative upang amendahan ang saligang batas. Pero sabi ng COMELEC, wala pang halaga sa ngayon ang mga nakalap na pirma. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kumpiyansa ang People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na sa loob ng hanggang 3 buwan ay makukumpleto na nila ang hinihinging 12% ng total voting population sa bansa na siyang kailangan para maamyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Katumbas ito ng 3% ng bawat legislative district o nasa mahigit 8 milyong botante mula sa buong bansa. We're basing it from the initial results. The initial results show that we've been doing this for 3 weeks already, and we have already gathered about 30% of the total number of signatures. Ayon kay Oñate, nagsimula lamang sila sa pangangalap ng pirma noong January 2 at base sa kanilang pagtaya sa pangangalap ng pirma, pinakamatagal na ang 3 buwan. Sa tala ng COMELEC, umabot na sa 998 na signature forms ang natanggap nila mula sa mga munisipalidad at syudad sa bansa. Galing ito sa 184 na legislative district mula sa 254 sa buong bansa. Itinanggi naman ng pirma ang aligasyon na hindi People's Initiative ang kanilang ginawa, kundi Politician Initiative. Hindi po totoo yan. Ito pong People's Initiative namin ay mga galing sa pribadong sektor. It's purely a civilian undertaking. Ang participation lang po ng mga congressman dito ay administrative. With regards to the filing, we will file it as soon as we have reached the threshold. Kailangan po namin gawin kasi kawawa naman po yung mga taong bayan na pumirma tapos hindi naman pala namin gagalawin. It is also our moral duty to do that. Ayon sa COMELEC, sa ngayon ay wala pang kwenta o halaga ang mga pirma na kanilang natatanggap hanggang wala pang formal na petisyon na ipinapasa ang mga nagsusulong ng People's Initiative. Kapag natapos na ang pangangalap ng pirma at nakapagpasa na ng petisyon ang proponent nito, saka pa lamang dadaan sa determination process. Dito bubusisiin at pag-aaralang mabuti ng COMELEC kung nasunod ba ang panuntunan na nakasaad sa guidelines. Kaya ng sapat ba ang pirma? Naintindihan ba ng mga pumirma ang kanilang nilagdaan? Nandoon ba ang mga probisyon na nais nilang paguhin? Pagkatapos nito ay saka lamang isasagawa ang verification process na hindi hihigit ng 60 araw, kung saan iisa-isang i-verify ang lahat ng pirma. Kapag natuloy ang plebisito, pangangailangan ng 13 bilyong piso ang COMELEC para sa pagsasagawa nito. Wala pa pong pina-file sila. Again, bali wala pa po lahat ng signatures na lahat nila dyan. Yan po lahat ng signatures ay matutulog sa mga local COMELEC namin na pinagsasubmitan po. Premature po ang lahat. And therefore, maling magsabing saan kayo kukuha ng budget, may budget ba, etc. Sapagkat wala pa naman po silang pina-file. Malabo ring makapagsagawa ng plebisito para sa People's Initiative ang Commission on Election simula Nobyembre ngayong taon hanggang buong taon ng 2025 dahil puspusa na ang kanilang paghahanda para sa midterm at barangay elections. Critical para sa kanila ang buwang ito dahil mas marami silang ihahanda ngayon dahil sa mga bagong makina na gagamitin. Sa katunayan ay ngayon pa lamang abala na sila sa preparasyon ng halalan sa susunod na taon. Limitado rin ang kanilang election personnel na siyang aakto sa voters registration at verification process ng pirma. Hindi po masasakripisyo at dapat masakripisyo at hindi po tayo papayag na masakripisyo yung preparasyon natin sa 2025. Kung sa palagay po ng mga proponents importante yung ginagawa nila, ay mas palagay po namin importante ang 2025 elections sapagkat yun mismo ay nakalagay sa saligang batas. 12 senador po yun. At always remember, an election is the opportunity on the part of the electorate to change their leaders or to give support to their incumbent leaders. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Muling nilinaw ng Department of Justice o DOJ sa United Nations na hindi kailanman polisiya o state policy ng bansa ang red tagging. Narito ang report ni Dante Amento. Bumisita kahapon sa Department of Justice o DOJ si United Nations o UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion Irene Khan. Ayon sa DOJ, kabilang sa concern ni Khan ay ang isyu ng red tagging sa Pilipinas. Ayon naman kay Justice Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, hindi kailanman naging pulisiya o state policy ng Pilipinas ang pangre-red tag. We explained that there is no policy of red tagging from this government. If there were individual cases that need to be addressed where red tagging happened, we ask that all of the complainants and evidence be brought forth with the Department of Justice, and we will pursue appropriate cases against those involved in red tagging. Sa panahon ng nakaraang administrasyon, naging mainit ang usapin ng red tagging matapos magpahayag ng pagkabahala at takot sa kanilang buhay ang umano'y mga biktima nito. Samantala, inihayag naman ng DOJ sa UN Rapporteur na may mga umiiral ng mekanismo, programa na ipinatutupad para mapangalagaan ang karapatang pantao ng mga mamamahayag. Nilinaw din ng mga opisyal ng DOJ na batay sa kanilang pag-aaral, hindi lahat ng napapatay ng mamamahayag ay dahil sa trabaho. We explained that not all of these killings have a direct relation to press freedom or freedom of expression. What we have discovered is while they are media personalities, the reason behind their death are really personal vendetta or money controversies, money issues, or even, love triangle. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakararamdam siya ng takot sakaling ipakulong siya ng International Criminal Court o ICC. Aniya, ikinakatakot niya na mapalayo siya sa kaniyang pamilya. Ngunit paglilinaw ng mambabatas, hindi raw siya natatakot na magkakaroon ng ebidensya laban sa kanya. Takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang lolo. Paano ko dadalhin sa dahig yun just in case makulong ako? Nagpasalamat din ang senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglinaw ng kanyang posisyon na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Samantala, iginiit naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na kinakailangang harapin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang investigasyon ng International Criminal Court maging ang mga kaso na posibleng isampa laban sa senador hinggil sa kontrobersyal na war on drugs. Ayon kay Congressman Manuel, dapat na haraping matapang ni Senator Bato ang ICC investigators at iginiit na hindi prosecution ang investigasyon. Dagdag pa ni Representative Manuel na kung tutuusin ay maswerte na si Senator De La Rosa dahil nabibigyan ito ng due process at may pagkakataon na maipaliwanag ang sarili, hindi gaya ng mga kabataang nasawi sa anyay pekeng war on drugs. Nanindigan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi siya magre-resign sa kanyang pwesto kasunod ng mga balitang tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Sa panayam kay VP Sara kahapon, nilinaw nito na wala siyang ganitong pahayag. Dagdag pa ng Vice Presidente, malinaw naman ang kanyang naging mensahe sa speech, subalit na taken out of context anya ito ng ilan. Nauna nang napabalita na kinumpirma ni VP Sara ang kanyang plano na tumakbo sa susunod na eleksyon sa kanyang speech sa isang event sa Davao noong Lunes. Hindi naman nagbigay ng komento si VP Duterte hinggil sa naging pahayag ni PBBM na maaring kinukuha na ni VP Sara ang komento ng publiko ukol sa muli niyang pagtakbo sa susunod na eleksyon. Balita.
Welcome para sa China ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan iginiit nito ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy. Sa isang panayam noong Martes, sinabi ni PBBM na patuloy na kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy at iginiit na hindi niya ipinopromote ang pagiging independent ng Taiwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na welcome para sa kanila ang pahayag ni PBBM at muling iginiit na probinsya ng China ang Taiwan. Nauna nang ikinagalit ng China ang pagbati ni PBBM sa pagkapanalo ni Taiwan President-elect Lai Ching-te na anilay kontra sa pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy. Nanindigan ang religious leader na si Apollo Kibuloy na hindi siya dadalo sa pagdinig ng Senado kahit pa naglabas na ng sabina ang Senate Committee on Women. Sa isang audio statement, iginiit ni Kibuloy na tanging korte lamang at hindi Senate hearing ang maaaring magsabi kung guilty o inosente ang isang tao. Inamon rin ito ang mga nag-aakusa sa kanya na maghain ng reklamo sa korte kung saan mas magiging patas aniya ang mga hatol. Tinawag rin nitong bogus ang nasabing Senate hearing, maging ang mga witnesses na sumalang sa pagdinig noong Martes. Nauna nang isiniwalat ng ilan sa mga dating kasapi ng religious group ang umano'y mga kaso ng pang-aabuso ni Apollo Kibuloy. Tiniyak ni bagong Finance Secretary Ralph Recto na walang ipatutupad na bagong tax ang Marcos administration. Imbes na magpatupad ng panibagong buwis, target anya ng pamahalaan na mapabuti pa ang tax collection upang hindi na ito makaapekto pa sa inflation. Gayon din ang pagpapaigting ng kampanya kontra korupsyon. Ayon kay Secretary Recto, plano niyang ituloy ang kasalukuyang mga programa ng DOF at ayaw na niyang pabigatan pa ang mga Pilipino na umaaray na sa mataas na presyo ng mga bilihin. Kansilado ngayon ang ilang domestic flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bunsod ng masamang lagay ng panahon. Sa abiso ng Manila International Airport Authority, kabilang sa mga canceled flight ngayong araw, ang baligang flight ng SEBGO na Manila to Daraga at Daraga to Manila. Gayun din ang dalawang flight ng Cebu Pacific na biyaheng Manila to Virac at Virac to Manila. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight. Inalis na ng Pag-asa ang Egay at Goring sa listahan ng mga pangalan ng bagyong gagamitin sa Pilipinas. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng Pag-asa ng pag-aalis ng pangalang Egay at Goring ay bunsod ng matinding casualty at pinsala na iniwan ang dalawang naturang bagyo sa bansa. Base sa record ng Office of the Civil Defense, umabot sa 30 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Egay na pinalakas pa noon ng habagat. Habang umabot naman sa mahigit 15 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo. Samantala, hindi naman bababa sa halagang 2 bilyong piso ang pinsalang idinulot ng bagyong Goring kung saan 2 ang nasawi. Papalitan naman ng Pag-asa ang 2 pangalan ng bagyo ng Emil at Gavino na sisimulang gamitin sa taong 2027. Itinuturing na tagumpay ng transport group na Manibela at Piston ang desisyon ng Malacanang na palawigin pa ang franchise consolidation hanggang sa April 30 ngayong taon. Kahapon, inaprubahan ng Pangulo ang extension ng deadline ng franchise consolidation bilang tugon sa kahilingan ng mga mambabatas. Alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, sasama na rin ba ang mga miyembro ng Manibela at Piston sa franchise consolidation ngayong pinalawig pa na hanggang April 30 yung deadline? Aga pong ang transport group na Manibela ang tatanungin, ang nais nila ay hindi lang extension ng consolidation, kundi talagang pagbasura ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP.
Ayon sa Manibela, kaysa magkaroon ng sapilitang consolidation, nais nila na ibalik na lamang ang 5 taon na bisa ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. May plano pa rin nila silang magsagawa pa ng kilos protesta para muling ipanawagan ang pagbasura sa PUVMP. Narito ang tinig ni Mar Valbuena, ang chairman ng Manibela. Ang sabi natin, dapat hindi ito extension. Walang extension ng consolidation, kundi extension po ito ng ating mga prangkisa. I-consider yung ating mga prangkisa, mga provisional authority, ibalik ang 5 taong prangkisa. Gayunman, para sa mga transport group na Manibela at Piston, tagumpay na rin anilang maituturing ang naging desisyon ng Malacanang na palawigin ang franchise consolidation hanggang sa April 30 ngayong taon. Malaking bagay na rin anila para sa kanila ang naging resulta ng kanilang mga isinagawang kilos protesta at tigil pasada para hindi tuluyang mawala ng bisa ang prangkisa ng mga jeepney na hindi nakapag-consolidate pagsapit ng February 1. Naritong muli ang tinig ni Mar Valbuena. 24 na ngayon, 7 araw na lang, wala na talaga tayong hanap buhay, kolorum na tayo. Pero dahil po sa pagiging matatag ninyo, na-extend po tayo. Sa opisyal na pahayag naman ng Piston, sinabi nito na pansamantalang tagumpay lamang ang extension ng consolidation. Patuloy pa rin nila silang kikilos para tuluyang mabasura ang PUVMP. Samantala kahapon, personal ding humarap ang 2 transport leader na si Valbuena at Floranda kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista sa isang pagpupulong sa Kongreso. Inilahad ng mga transport leader at mga miyembro nilang tsuper at operator ang nais nilang pagsasaayos ng modernization program. Yan muna ang ating latest live. Balik tayo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na kinansela nila ang kasunduan para sa 4 na milyong piraso ng plastic cards donation mula sa isang pribadong sektor. Ayon sa LTO, kinakailangan ng panibagong deed of donation para maituloy ang pagtanggap nila ng plastic cards. Nagbabalik si JP Nunez. Ngayong buwan sana i-deliver ang inisyal na supply ng plastic card sa Land Transportation Office o LTO mula sa Philippine Society of Medicine for Drivers. Pero ayon sa LTO, kinansela nila ang kasunduan para sa donasyon ng 4 million plastic cards mula sa pribadong sektor. Bagaman ayon sa legal opinion ng Office of the Solicitor General o OSG, maaari naman nilang magamit ang donasyong plastic card. Subalit dahil wala pang existing guidelines, minarapat ng LTO na kansilahin muna ang kasunduan. Maglalabas muna ang Department of Transportation ng guidelines kung paano nila gagamitin ang donasyong plastic cards upang magkaroon ng transparency at hindi mapaboran ang nag-donate kapag na-distribute na ito. Para klaro tayo, you're donating the cards, ito gagawin namin dyan. To ensure transparency and make sure that there is no group that will be favored in the distribution of these cards. So, gusto natin, so in doing so, talagang mababago yung kontrata, makakancel talaga. Sa panibagong guidelines ng DOTR, isasama na ang legal opinion ng Office of the Solicitor General na lalagdaan naman ng LTO at ng pribadong sektor. Kailangang mabind yung donor, no? Mamaya magreklamo yung donor, teka lang, hindi yun ang pinag-usapan natin. No? Para malinaw, whatever guidelines that will be brought out later on that will encompass the implementation of the donation, we have to make it clear to the donor, ay ganito to ah. Kasi baka may expectation sila on how it is to be done, sila ang donor, no? Mabuti nang malinaw na ito ang gagawin namin. Sa ngayon, nasa higit 200,000 na piraso na lang umano ng plastic cards ang supply ng LTO at tatagal na lang ito ng halos 2 linggo.
Umaasa ang LTO na malilift ng korte ang injunction order sa 3.2 million plastic cards mula sa bidding upang muli na itong ma-deliver at magamit. Inaabangan din ng LTO ang hakbang ng DOTR para sa agency-to-agency na pagkuha ng supply ng plastic cards o yung pagkuha ng supply mula sa mga printing offices ng gobyerno. Ito anila ang mga option na kanilang ginagawa para hindi mauwi sa pag-i-issue ng papel na lisensya pagsapit ng Pebrero. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapaloob sa matatag agenda ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang maabantayan ang well-being ng mga mag-aaral at pagkakaroon ng magandang learning environment. Kaya kahapon, 2 programa ang inilunsad ng DepEd para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Mahalaga para sa Department of Education na mapangalagaan ang kalusugan ng mga mag-aaral. Kaya pinasimulan kahapon ng kagawaran ang School Mental Health Program at School-Based Feeding Program sa pangunguna ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kaya napakahalaga po na bigyan natin ng importansya ang kalusugan at mental health. Kalusugan sa pag-iisip ng ating mga kabataan, ng ating mga learners. Ang School Mental Health Program o SMHP ay nakatuon sa pagpapalakas ng kaisipan at loob ng mga estudyante pagdating sa iba't ibang sitwasyon. Nakapaloob rito ang pagsiguro na makatatanggap ng gabay at psychosocial services ang mga batang mangangailangan nito. Ayon kay Education Secretary Vice President Sara Duterte, doble ang budget na nakalaan rito kung saan hindi lang ang mental health ng mga estudyante ang naistugunan, kundi maging ng mga guro sa paaralan. We were also able to increase the mental health budget for 2024 to 200 million pesos, double the previous amount. This will help our schools psychologically safer with plans to add mental health services to our learners, telesafe hotline, and establish mental health teams in each region. Kaya napakahalaga din na magawa din natin ang mental health programs para sa ating mga teaching kawani ng Department of Education. Kasabay ding isinagawa kahapon ng School-Based Feeding Program o SBFP kung saan binabalik ang hot meals at nutritious food products o NFPs kasama ang gatas para matugunan ang undernutrition sa mga bata mula kinder hanggang grade 6 level. We also recognize the importance of nutrition in students' motivation. For 2024 to 2025, our budget has doubled to 11.7 billion pesos. Making each meal more cost-effective. This has earned recognition from global organizations, highlighting the Philippines as a leader in school health and nutrition. Mahalaga para kay Vice President at Education Secretary Duterte ang mental health at pisikal na kalusugan ng mga estudyante. Kaya mas pinagbubutian niya ng DepEd ang programang tutugon sa mga ito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang ilahad ngayong araw ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang Basic Education Report para sa taong 2024. Gaganapin ang ikalawang Basic Education Report ng Vice Presidente sa Pasay City mamayang hapon. Mula sa Pasay City, ang detalye alamin natin kay Jed Neresina live. Jed, ano ang mga inaasahan nating matatalakay mamaya sa Basic Education Report ni VP Sara? Yes, Ella, inaasahang itatampok sa Basic Education Report 2024 ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga nagawa ng matatag agenda mula nung ilunsad ito noong Enero 2023. Matatandaan natin na sa pinakaunang Basic Education Report ni Duterte, inulat niya ang kasalukuyang kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas at ang magiging direksyon ng kasalukuyang administrasyon
tungo sa paglutas ng mga isyong ito. Dahil dyan, inaasahan nating malaman ano na ang estado ng basic education sa ating bansa. So kasama rin na inaasahan nating marinig ay ang tungkol sa issue ng K-12 curriculum, maging ang posibleng pagbabalik ng June to March school calendar. At Ella, inaasahan nga natin na darating o dadalo mamaya ang matataas na opisyal ng gobyerno gaya nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Pia Cayetano, Senator Win Gatchalian, Department of Education officials, maging ang diplomats and official ng international organizations. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nakapagtala na ang Department of Education ng 7 kaso ng human rabies ngayong 2024. Kaugnay nito, nagbabala ang mga eksperto sa masamang epekto ng rabies na nakukuha mula sa kagat ng hayop gaya ng aso at pusa. Mula sa Quezon City, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, ano yung paalala ng DOH upang makaiwas sa banta ng rabies? Ayon sa mga eksperto, ang kadalasan sa mga nagbibiktima o nakakagat ng mga aso ay ang mga bata dahil mas madalas ang kanilang inilalagi sa labas ng bahay para maglaro, lalo na kung tag-init. Kaya ipinapayo sa mga magulang o sa mga nakatatanda na bantayan ang mga bata para maiwasan at maagapan ang panganib na dala ng rabies dahil marami sa mga bata ay hindi umano nagsasabi kung sila man ay nakagat o nakalmot ng aso at pusa. Sa pinakabagong ulat ng Department of Health mula January 1 hanggang January 14 ng kasalukuyang taon, 7 kaso na ng human rabies ang naitala at posible pa itong tumaas lalo't inaasahan ang mas mainit pa na panahon sa mga susunod na buwan. Ayon sa DOH, mayroon ng pagtaas sa mga kaso ng rabies sa bansa sa mga huling linggo ng Disyembre noong nakaraang taon. Mula December 17 hanggang 31, nasa 13 cases na ang naitala at mas mataas ito ng 63% kumpara sa 8 kaso na iniulat sa unang 2 linggo. At ang NCR Regions 1, 3, 4A, 5, 6, 10 at 12 ang mga rehiyon na nakitaan ng pagtaas ng mga kaso. Ayon sa Department of Health, huwag baliwalain kung nakagat o nakalmot man ng mga hayop, lalo't hindi alam kung ang naturang hayop ay positibo ba sa rabies. Kaya mas maiging kumonsulta agad sa doktor kung nakagat man o nakalmot upang agad matingnan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Ipinagpapatuloy sa Senado ang investigasyon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, partikular na ang ilang kwestiyon sa Lotto Games. Dito nanindigan ang pinuno ng PCSO na hindi maaaring manipulahin ang resulta at proseso ng pagtaya sa Lotto. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado, live. Arlene, ano na ang mga natalakay sa pagdinig at ano ang paliwanag dito ng PCSO? Ella, una nga sa mga na-question ni Senator Raffy Tulfo kung bakit dinagdagan ng 500 million pesos ang jackpot prize sa 649 Super Lotto noong Disyembre kung saan isang mananaya ang nanalo ng 614 million pesos. Paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles, partehan niya ito ng kanilang marketing campaign para mas maraming tumaya at bilang bahagi umano ng pasasalamat sa mga mananaya. Kinuhaan niya ang pinangdagdag na premyo mula sa sobrang pera sa prize fund reserve. Pero giit ni Senator Tulfo, bakit hindi na lamang ito inilagay para sa charity? Sagot ni Robles, bumalik din ito sa PCSO sa loob ng 30 araw at nakadagdag pa sa buwis na iniremit sa gobyerno. Stop na natin yung pag-augment ng price. Hayaan na lang natin na lumaki yung jackpot dahil sa taong mga tumataya. Dapat yung sobra-sobra ng pera, ibuhos natin doon sa kulang na ayuda sa mga nangailangan natin pobreng kababayan. Kahit po yung nanalong yun, automatic din po augmented, hindi lang po yung charity namin, pati po yung universal healthcare gain doon kasi 40% po ng charity namin. Samantala, natanong din ni Senator Tulfo ang posibilidad na mayroon umanong inutusan ang PCSO na tayaan ang lahat ng 14 million combinations
sa 649 Lotto. Tiniyak ni Robles na hindi nila maaaring manipulahin ang resulta at proseso sa Lotto games. Sa PCSO, pwedeng magkaroon, not in PCSO, sa isang bodega dyan, 10 machine, walang gagawin, every second, every minute, every hour, kundi mag-generate ng taya hanggang sa makover na yung 14 million combinations. Betting po on all combinations is a right of anybody, assuming somebody betted on all the combinations, which is allowed naman po. Correct. If you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. Our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. Plano ni Tulfo na maghain ng panukalang batas para amyandahan ng PCSO Charter para taasan ang 30% na nakamandatong dapat mapunta na kita nito sa charity, bagay na suportado naman ng PCSO. Ela sa ngayon nagpapatuloy pa ang pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement. At yun muna ang update, balik sa Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Tatlo ang nasawi habang 26 naman ang sugatan sa nangyaring baggaan ng bus at 4 pang mga sasakyan sa Dinalupihan, Bataan kagabi. Ang detalya hatid ni Nestor Torres live. Nestor, base sa inisyal na investigasyon, ano ang dahilan ng aksidente sa Bataan? Ella, magandang tanghali. Batay sa nakalap na impormasyon ng Bataan Police na wala ng kontrol sa minamanehong bus itong driver kung saan nga ay sinalpok dito o binangga yung 4 pang sasakyan kung saan nga ay kasama na dito ang isang pampasaherong jeep na kung saan ay namatay yung 3 sakay nito. 2 babae at 1 lalaki ang nasawi habang ginagabot naman ngayon sa ospital sa Bataan ang mga nasaktan at nasugatan sa nangyaring banggaan ng 5 sasakyan sa Gapan Road, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Base sa nakuhang impormasyon ng Bataan Police, pasado alas 7 kagabi nang mangyari ang aksidente habang binabagtas umano ng isang pampaserong bus ang direksyon patungong Olongapo. Nang biglang mawala ng kontrol ang driver ng bus at bumulusok ito pababa at binangga ang 4 na sasakyan na umano'y paakyat sana. Kabilang na ang isang pampasaherong jeep kung saan nga ay namatay ang 3 pasahero. Naisugod pa nila ito sa ospital subalit agad ring binawian ng buhay ang 3. Habang ang iba naman sa mga pasyente ay may mga nabalian ng buto at nagtamo ng mga galos at sugat sa katawan. Nawalan daw po ng control itong bus na kung saan ay nakain po nito ang na-occupy nito ang opposite lane ng daan. Kaya po ay nasalubong niya po itong mga sasakyan at nabangga niya po ang ibang sasakyan din po na nakaparada. Sa 3 nasawi, isa dito ay ang 20 anyos na babaeng estudyante at 2 naman ay mga empleyado, isang 25 anyos na babae at isang 42 anyos na lalaki na residente rin sa Bataan. Sinabi pa ng mga otoridad na stable na rin naman ngayon ang kondisyon ng 26 na pasyente na nasa Gordon Hospital sa Olongapo at Dinalupihan District Hospital. Sa nasabing vehicular accident, 22 sa mga biktima ay mula sa Dinalupihan, Bataan. 4 naman ay mga residente sa Olongapo. 2 ang taga Hermosa at 1 sa Cabiao, Nueva Ecija na umano'y driver ng bus. Samantala, ang ayon naman sa pamunuan ng Araya Express Bus Liner Company ay nagtungo na sila yung pamunuan doon sa nasabing lugar, doon sa driver at pinuntahan na rin itong mga police station ng Dinalupihan at nagtungo din sa mga ospital sa mga naiiwan na injured victims. Samantala, nakakulong naman ngayon itong driver na ng bus dito sa lugar ng Dinalupihan Police Station at ito ay naharap sa kasong multiple homicide at multiple physical injury at damage to property at ito ay nakatakdang sampahan nga ngayong araw. At yung latest live mula balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres.
Mahigit 100 sundalo ang naidagdag ngayon sa puwersa ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Bicol Region matapos ang isinagawa nilang training. Nakahanda ang mga ito na i-deploy sa 3 probinsya sa rehiyon upang makatulong, pangunahin na sa seguridad sa lugar. At para sa detalye, hatid sa atin ni Jerry Galicia live. Jerry, saan probinsya nakatakdang idestino itong karagdagang mga sundalo dyan sa Bicol? Yes, Ella, nakatakdang i-deploy o italaga itong mahigit 100 sundalo na nagsipagtapos sa Camp Elias Angeles doon sa Pili Camarines Sur sa Philippine Army doon sa 6 na lalawigan o probinsya dito sa Kabikulan. Halos 8 buwan na sumailalim sa basic military training sa 9th Infantry Division Philippine Army sa Camp Elias Angeles. Kailangan 23 sundalo sa 6 na probinsya sa Bicol Region. Binubusan daan lalaki 4 ay soldiers Sidlak 2023 sa 6 force ang mga bagong nakaalama kayahan na missions sa mga ang kalakaalamang ito at kausayan ay magagamit ng mga sundalo para sa katuparan lahat na tungkit at responsibilidad na kanilang sinumpaan. Ang mga bagong sundalo ay dagdagang puwersa sa 7,000 strong force ng 9th Infantry Division ng Philippine Army na handang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaalinsabay ng kaunlaran sa Kabikulan. Hinihintay na lamang naman nagsipagtapos ang kanilang order at assignment para maitalaga na sa 6 na probinsya sa Bicol. Nanawagan naman ang pamunuan ng ID sa sino interesado bahagi ng Philippine Army at patuloy ang recruitment ng hukbong tahanang Pilipinas. Pinasalamatan naman ni 9th ID Commander Major General Adonis Bahaw ang mga magulang sa pagpapampwersa ng militar. Ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Napanatili ng DAF Food Masters ang liderato sa nagpapatuloy na second round eliminations ng UNTV Cup Season 10 matapos magwagi laban sa GSIS Furies kahapon. Nagwagi naman ang Senate Defenders laban sa Malacanang Team o PPMS Trail Blazers. Habang umakyat naman ang standing ang AFP Cavaliers ng patumbahin ang Ombudsman Graphbusters. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Binomina ng AFP Cavaliers ang Ombudsman Graphbusters para ilista ang kanilang ika-6 na panalo sa Liga ng Public Servants. Napagandaan ng gusto ng Cavaliers ang Graphbusters kaya naman hindi ito nakaporma sa kanilang bakbakan na nagtapos sa score na 96-86. Sumandig ang AFP kina Darwin Cordero na pumutok ng 28 points, 7 rebounds, 9 assists at 2 steals. At kay Mark Salupado na may 22 points, 6 rebounds at 2 assists at steals. Dahil sa panalo, umakyat sa 6-2 win-loss record ang AFP. Habang bumaba naman sa 5 panalo at 3 talo ang Ombudsman. Sabi ko sa kanila, focus lang na kunin namin lahat ng game. One game at a time, so doon kami pumupokus. So, good game para sa team, so credit sa team ko. Ginawa lang namin yung trabaho namin na pumupokus kami, ginawa namin yung mga pinapractice namin, then yung adjustment namin para sa kanila. It's a must-win situation sa kapwa-kupunan na Senate Defenders at OPPMS Trail Blazers dahil kapwa sila nasa ilalim ng team standings.
First quarter, rumatsyada ng 16-0 run ang Malacanang team after 4.5 minutes bago butasin ni Jeffrey Sanders with his layup ang ring ng Senate. Subalit kontrolado pa rin ng OPPMS ang ball game with Kenneth Aljard leading the offense with 8 points, 10-16, and the first kanto, lamang ang Trailblazers. Second quarter, unti-unting nakadikit ang Senado, subalit lamang pa rin ng 5 ang Malacanang team, 28-33. Third quarter, liyamado pa rin ng OPPMS, 39-43. Under 5 minutes and 37 mark, pumasok ang tres ni GK Sevilla para agawin na ng Senado ang abante, 52-51. Sinundan pa ito ng tres ni Jeffrey Sanders kaya umakyat na sa 4 points ang hinahabol ng Malacanang team, 55-51, 3 minutes and 37 seconds left. Offensive rebound and putback by Sanders, last 2 minutes na, lamang pa rin ng 4 points ang Senado. 24.59 seconds na lamang nakadikit pa ang Trailblazers, 59-58. Pero pumasok ang 2 out of 2 sa free throw ni Sanders na nagbigay ng assurance sa panalo ng defenders. Still only 1 possession. Tinanggap ang humabol ng OPPMS, subalit naubusan na sila ng oras, 61-58, panalo ang Senate defenders. Best player of the game si Jeffrey Sanders na kumamada ng 19 points, 9 boards, 2 dimes at 3 steals. Just being discipline lang naman kasi yun ang pinag-uusapan namin. Disiplina sa opensa, lalo-lalo sa depensa. Kasi sa opensa, nagmamadali kami. Then sa depensa, nag-slack off kami. Kaya maraming lapses eh. So nung second half, yun ang usapan. Yung focus namin, yung mindset namin nung second half is, kumbaga, clamp down lang sa kanila, lalo na sa shooters nila. Twice na nangyari. Last time, ganun din nangyari sa amin sa DA. Lamang kami all the way. Pagdating nung fourth quarter, nung nalamangan na kami, hindi na kami nakabalik. Nasabi naman to sa mga player, kailangan pag-insayuhan talaga pagdating ng mga crucial minutes, lalo yung mga last 3 minutes ng fourth quarter, doon kami nawawala eh. Hindi favor sa amin ang low scoring kasi more on takbuhan kami, dapat mataas. Kaya pag mababa yung score, usually talo talaga kami. Tuloy-tuloy ang pag-ani ng tagumpay ng Department of Agriculture Food Masters matapos tagpasin ang GSIS Furies sa final score na 85-76. Best player of the game sina Elijan de Guzman na gumapas ng 30 points, 4 rebounds at 3 steals. At si Sian Ko na humakot ng 25 points, 8 boards, 3 dimes at 2 steals. Nasunod naman yung gusto naming mangyari, which is yung defense. We were able to limit dun sa gusto naming mangyari, lalo dun sa fast break nila. Medyo nadikitan naman namin. Now, adjustment regarding sa first half. Buti na lang talaga nag-adjust yung depensa namin. We were able to control yung tempo. And for the next game, siguro yung preparation namin is maging effective pa yung execution namin sa opensa namin. We were just 34 minutes good in the game. The last 6-5 minutes we can't make the right plays down the stretch. So we need to find a way next game how to win the game in the last 6 to 5 minutes of the game. We just played more aggressive defense from second half. We were able to make stops, pero we weren't able to make shots on the other end. Dahil sa panalo, nasa itaas na ng team standings ang Food Masters na may 7-1 win-loss record. Nalaglag naman sa ilalim ang GSIS Furies na may 3 panalo at 5 talo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 13 na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan, at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita
Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.